topic po natin for this morning, it's about too busy for God. Yan, too busy to go to heaven. So, marami pong mga Kristiyano po ngayon, masyadong busy na. Busy sila sa ibang bagay, pero pagdating sa Panginoon, wala po ang kanila pong pansin sa buhay natin ngayon. So, minsan, too busy rin to go to heaven. Hindi na makapunta ng langit, dahil busy na sa mga bagay-bagay na ibang ito. So, alamin natin sa umagang ito po, ano yung mga bagay nito. So, kung titignan po natin, may mga example po sa Biblia, tatlo po sila. Si Festus, ito po, tignan natin. Si Festus, sabi ko sa Acts 26:24, at nang magawa na niya gayon, ang kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Festo ng malakas na dinig, Pablo, ikaw ay Lord, sabi niya, ang kalakhan ng dulo mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol, sabi doon, nagpapahangal. O doon sa Tagalog natin, yun ang ginamit dito. So, si Felix, isa rin po ito. At samantalang siya nagsasalaysay tungkol sa katuwiran, at sa sariling pagpipigil, at sa paghuhukom na darating, ay nanginabot si Felix at sumagot. Ngayon, humayo ka. At pagkakaroon ka ng kaukulang panahon, ay ipatatawag kita. Ginawa. Then, si Agripa. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kaunting pagkikayat ay ibig mo ako mag-Kristiyano. So, tatlong tao na nakarinig ng word of God. Pero they are too busy na upang sundin po ang salita ng Panginoon Diyos. No po. So, masyado silang nagiging busy sa mga bagay-bagay na ginagawa. Ayaw nilang sumunod sa salita ng Panginoon. So, ngayon po, ikaw, ako, tayo lahat kaya. So, gaano kaya tayo? Are we still busy? Upang hindi tayo makapagsamba? Upang hindi tayo makasunod sa salita ng Panginoon? So, titignan natin. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, panawagan ni Pablo, huwag tayong panghinaan. Sabi ni Pablo, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. So, bakit sinabi ni Pablo ito sa mga Kristiyano sa Galatia? No? Huwag kayong mapagod paggawa ng mabuti. Ang pagsamba ay mabuti. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay mabuti. Ang pamumuhay ng katulad ni Kristo ay mabuti. Ang sagot dito, sapagkat sa panahunan ay magsisipag-ani tayo. So, may aanihin. So, the word in English word is reward. So, we will be rewarded kung tayo daw po ay hindi itigil sa pagsunod sa salita ng Panginoon. So, anong reward ito? Sabi ko doon. Sabi doon, ang reward ng Panginoon, di ba sabi niya, reserved in heaven for you. At sinabi doon ni Pedro. Okay? So, till I come, sabi ng Panginoon. Sabi dito ni Pablo kay Timoteo. Timoteo, sabi niya, no? Hanggang pagdating ko dyan, bigyan mo ng pansin ang pagbabasa, to exhortation, to doctrine, sa mga aral. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano, they are so busy sa kanila pong mga emosyon, sa kanilang damdamin, pero yung doktrina, ng aral ba yung doktrina? Doktrina ay mga aral ng Panginoong Yesus. Panginoong Yesus ang magbibigay ng mga karunungan sa mga taong may bukas ang puso at isip upang alamin ang mga aral niya. So, may mga preacher din sa panahon natin ngayon na po, nagbibigay ng attention sa pagbabasa, pero po, kung titignan natin, hindi na po nila nasusunod ang aral ni Kristo. But nasusunod nila ang kanilang mga damdamin. So, yun po nagiging problema. So, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, hanggang pagdating ko, tignan niyo po, ganoon din po sa buhay ng mga iglesia, sa Kristiyano, sa Twinville, dapat po hanggang pagdating ng Panginoong Yesus. Manatili tayo nagbabasa, nakikinig, nagpapalakas sa mga aral ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 2, verse 1 and 2, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. So this is the main problem right now of every Christian around the world. Ito nagiging problema eh. Nakikinig pero hindi tinatanto. Ano ba ibig sabihin ng tinatanto? Hindi iniunawa. Hindi iniintindi. Kaya maraming Kristiyano, they are too busy na sa kanilang ginagawa, sa ganitong mga bagay, hindi nila binibigyan ng pansin ang araw ng linggo at araw ng pagdarasal sa Panginoon Diyos. Wala nang tayo magdasal eh. Tingnan niyo po, pagkagising, ilan lang ang nagdarasal pagkagising?
upo sa kama, upo sa higaan, upo, napapasalamat sa Panginoon. Ilang Kristiyano ang ganyan? Ganyan po. So, dapat po dapat lahat tayo, pagkagising na pagkagising, upo ka sandali, Lord, thank you for another life that you have given to me right now. Ganun dapat eh. No po? So, yun na nakakalimutan ng mga tao. Kaya sabi niya, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. So kung titingnan ninyo, ano yung sinasabi ni Pablo, kasi ang sinaming sumulat ng Hebreo, may sinasabi siya dito, tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Tignan niyo po, di ba? Ang mga anghel na lumabag sa Panginoon na parusahan. At ito, maganda, no? Tayong mga taong nagkakasala, meron tayong karapatan pa magbago, may pagkakataon magbago. Mga anghel, walang pagkakataon magbago. The moment na sila ay lumabag sa Panginoon, tapo na sila. Doon na sila sa impyerno. So, titignan natin. Okay? So, sa buhay natin, mga kapatid, sabi ko, sobrang busy para sa Panginoon. Anong ibig sabihin ito? Busy ka sa paglingkod sa Panginoon? Dalawang klase ang busy kasi. Busy sa paglilingkod sa Panginoon at busy sa amundan. But, majority today, majority ng mga Kristiyano ngayon, busy tayo sa gawain, sa kamunduhan. Sa trabaho, sa opisina, sa mga negosyo, sa mga kaaliwan. Busy na ang tao eh. Ano po? Kasi kaya ang Panginoon, para bang nakaganon na lang, naghihintay, sino kaya lalapit sa akin? Tignan niyo po, di ba? Sabi nga nung ibon, tinan mo nga yung mga tao yan, busy yan. Wala silang panahon para sa Panginoon. Sabi sa isa't, kaya ikaw, sa mong ibon, huwag ka na mag-alala. Tinan mo, kaya pinapabayaan ng Panginoon. Ang mga tao sobrang busy sa paghahanap ng pagkain, worry about this, worry about that, worry dito, worry doon. So, nakalimutan na ang Panginoon. Kaya pala sinabi ni Cristo, do not worry. Malinaw na malinaw eh. So, pagiging worry natin, nagiging busy tayo. Is the word absorbing us? Tignan niyo po. And forcing us to pour who we are in our life. Yes! Precisely. Ang mundong ito, ina-absorb na tayo. Ano po? Bakit? Kasi nagpapa-absorb ka sa mundo eh. Do not allow yourself na ma-absorb ng mundo. Kasi the moment na mahigop ka ng mundo, nandun ka na eh. Diba? So the problem today, ang kita natin, ang mga Kristiyano, ayaw nilang higupin sila ng salita ng Diyos. Ang lakas na nga ng power ni God eh, di ba? But the problem is lumalakas yung power ng mundo kaysa sa power ni God dahil sa iyo. Dahil sa atin. Dahil sa ating lahat. Yan niyo po, yung binabanggit doon. Kaya, another question. Are we too busy for eternal life? Yan niyo po. Sabi nga ng Panginoon, it is appointed for a man to die once. After this judgment. See, you are so much busy on your worldly life. Busy ka sa kamunduhan ng buhay, hindi mo na napapansin, mamamatay ka. Pag namatay ka, paano ang buhay na wala hanggan? Busy ka eh. Diba? Kaya na binabanggit dito sa atin. Kaya sabi niya na natin, ginagawa ba natin kung ano ang sinasabi ng Diyos? Yes! Ginagawa natin. Pero, gaano kalaki ang pagsunod mo sa salita ng Diyos? Ginagawa mo ito? Pero iba, ginagawa mo pa kaya? See, kung titingnan natin, dapat sa buong buhay natin, sa buong pagkatao natin, yung salita ng Diyos ang bumabalot. Tingnan niyo po. So yun pong maganda natin maunawaan eh. Kaya po, alam niyo po, kaya itong preaching natin, sermon every Sunday, so nakikinig tayo lagi. Pero may mga kapatid talagang parang hindi na-absorb ang salita ng Panginoon. Bakit kaya? Nagkulang ba mga preacher? Magpapanalita? Diba? So kami din mga preacher, dapat nagsisikap din kami na yung pinipris namin ay ipinamumuhay namin. Kasi may mga preacher din, take note, kung nakakano di ba ang preacher sa atin ngayon,
May mga preacher din kasi, preach ng preach, pero hindi pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Yan na nakakalungkot. And that is true. We must accept it. We preachers together. Mga preacher na nakikinig ngayon, tanggapin natin ito. Itong katotohanan na nangyayari Ito, kaya nagka-problema kung sa katawan ng Panginoon. Kaya many members are too busy to study the Bible to meditate. So wala nang panahon. Busy na sila sa trabaho. Tapos niyo po pagkagising mo, katrabaho ka. Di ba? Alis ka ng bahay, pero pwede trabaho. Pwede ng tanghalian, kahit tanghalian yan, nakalimutan mo na pasalamat sa Panginoon Masyado ka ng busy, nag-isip mo, puro trabaho. Hanggang pag-uwi mo, trabaho pa rin ang inisip mo Di ba? Minsan, dahil sa iglesia ka, ang inisip mo, trabaho pa din. So yung mga ganung bagay ba na binabanggit? Kasi we forget or we don't meditate the Word of God. Hindi natin minimeditate. Ito po, na binabanggit. Katulad ng isang picture na nilagay ko dyan. Babasa ng Bible, pero tulog. Ito po, ang salita ng Diyos ay bakuna laban sa kasalanan. Vaccine. Vaccine po ito Napapabakuna tayo ng ganito ganyan. Pero itong salita ng Diyos, ito ang laban mo sa kasalanan. Ito po, tatandaan niyo po, ang pinaka-grabing sakit ng tao na walang lunas. Kung hindi mo susundin ang salita ng Panginoon Diyos. Walang lunas siya. Ang tanging lunas sa kasalanan ay ang salita ng Panginoon na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang pag-aaral ng salita ang nagpapatibay ng ating faith. Ito po yun. Diba? By hearing and hearing the word of God comes faith. Sabi doon. So, many members nga, sobrang busy. Kaya sabi ni Pedro, kaya paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. Pansinin niyo po, ipinahihiwalay na sa atin So, too much busy sa emosyon mo, too much busy sa pagiging makasarili mo, too much busy sa pagmamataas mo, kaya hindi mo naiiwalay sa buhay ito. Kaya hindi natin naiiwalay ito. Kaya sabi doon, gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Hindi pa? Anong gusto ng sanggol? Alam natin lahat yan. Gatas ng sariwa. Wala silang ibang iniisip kundi gatas. Gusto nilang lumago. Dapat ito iisipin natin Kung gusto mong lumago, isipin mo natin salita ng Panginoon. Kaya nga nagsisikap tayo lagi, Every day, yung daily Bible verse natin. Kung minsan nga, inuulit ko na lang iba kasi iba hindi nakakainig. Walang time. Too much busy sila sa pagtitingin ng mga profile, yung mga timeline, pero they're too busy to listen sa Word of God. Yung daily Bible verse natin inilalagay, hindi na pinakikinggan Kung minsan, mag-like lang. Tapos wala na, marami sila ng panahon sa ganito. So yun po ang katotohanan na nangyayari. That is a reality that's happening today in our life, being a servant of God. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyong gatas na walang daya. Naukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa peno. Ikaliligtas. If you want to be saved, na binabanggit dito. Then, kung titingnan natin, blessed are those who are hungry and thirst for righteousness. Yung pag nagugutom ka, pag kumain ka, salamat na busog ako. Hindi niyo po. See? Yung bang busog na busog ka? Pero meron tong tao yung nakakain na, busog na may nakita ko, gusto ko pa kainin ko. Gusto pang may mga taong gano'n. Gusto nyo kumain Dapat gano'n ang ugali natin sa salita ng Panginoon. Parang kulang yung narinig ko sa Bible verse yun. Ba't isa lang? Diba, ganun dapat yun. Maghanap ko na ako ng iba pa. Ganun dapat ang ugali natin. Hindi yung puro pagkain nasa utak mo. Hindi maganda yun. Tandaan ninyo, mamamatay ka sa pagkain. Pero sa salita ng Diyos, hindi ka mamamatay. Ito po yun. Diba? Kaya tingnan natin. Kaya dito po, sabi niya sa Colossians 1:10, sabi niya, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Pansin po sa buong ikalulugod niya. At magsipamunga sa bawat gawang mabuti. And how are you going to bear fruits? Paano ka mamumunga? Busy ka nga sa mundo Diba? So hindi ka mamumunga, hindi ka lalago. Masyado kang busy sa mga life affair mo. Sa family affair. Kuminsan, mayroon kaming gathering kasi, Brother Dan. Hindi ako makapag-worship. Diba? So, mag-worship ka muna before you go to the gathering.
O kaya mamaya, magtangali, taga-gathering ka, dito muna ako sa tabi, ayain mo kami, kamag-anak mo, ay, munod tayo ng gathering dito, mag-prepare ka ng fruit of the vine. So, yung mga ganung bagay ba, if talagang gusto mo na maging kalugod-lugod sa Panginoon, if there's a will, ang sabi, there's a way. So, kung ito yung buti, alam nyo, nilata ko, magsilago sa kaalaman ng Diyos. Huwag niyo sabihin po mga preacher, malago na kami sa kaalaman. Hindi pa po. Nag-aaral pa kami. That's the problem of the preacher today. Akala nila, alam na nilang lahat. Akala nila sila pinakamarunong sa kongregasyon. Mali po yun. Hindi po ganun ang preacher. Pag yan ang iniisip ng preacher, tandaan mo, mali yan. Hindi po ganun. Pare-pareho po dahil ang tanging mataas, ang tanging marunong, ang Panginoong Hesus lang. Yan po tatandaan natin. Ano po? Okay? Kaya kung titignan natin, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. 2 Peter chapter 3, verse 18. Ayan. Many members are too busy to attend all of the services of the church. Ayan, hindi na nag-worship yung iba. Ano po? Iba naman, hindi na nakakatin ng ganitong gathering. Meron ganito, meron ganyan. Ano po? Pero pag gathering ng kainan ng iglesia, ang dami nakakatin, ano po? Di ba? Pag gathering ng iglesia na may bigayan, ang dami nakakatin. Pansinin niyo po. Pero pagdating ng taga-taga na, naglilip na sa group chat, naglilip na sa ganito, lip na kami, balik na kami sa kongregasyon namin. Di ba? Meron bang ibang kongregasyon? Sabi ko, may iba pa bang church? Pag babalik ka sa ibang church, bumalik ka lang sa kamunduhan. Masasaktan na yan. Hindi, masasaktan lang na. Hindi ko pa aatin. Tinan niyo po, dahil sa emosyon. So, may mga ganyan po tayong sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Kaya sabi niya, awit, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, halika kayo. Di ba? Kasi sabi niyo kanina sa umaga, di ba? Good morning, brothers and sisters, di ba sabi ko? Natutuwa ba kayo pag meron kayo narinig sa messenger ninyo na, hindi ka mag-worship kayo. O ang pakiling, brother Dali, agka-agka, text na naman. Tignan nyo, ano bang nararamdaman niyo po, to be honest, pag meron kayo nare-receive? Ano ba yung sinabi ko kanina umaga? Pansinin niyo po sa daily Bible verse natin. Okay, asan yung twin bill? Hanapin natin dito sa aking usapan. Para po malaman natin. Ano po? Twin bill, Church of Christ. Ayun. Hanapin natin. Ano ba yung sinabi dito? Yan. Sabi ko, Happy Lord Day! Let us worship God and celebrate life together. Yung na-receive nyo to, masaya kayo, nagala kayo, ay salamat, pinalalahanan ako. Diba? Nakapatid ko si Brother Dali. O yung, ayan, ika-apit ako naman, mabibili ka na naman ako. Ano kaya pakiramdam niyo po? Yun yung ganda doon, malaman natin, no? Dapat po masaya, at sarap naman pumunta sa bahay ng Panginoon, di ba? Ano ba bahay ng Panginoon? Tayo dati. Di ba? Hindi naman to eh. Hindi to eh. Tayong bahay ng Panginoon eh. Di ba? Sama-sama tayo. Masarap. Ito ko na makita ulit si Brother Justin. Yung nakaporma. Aba? Yun. Yung mga ganung bagay ba? Nakakatuwa. Di ba? O masaya ako nakikita ko si Brother Justin ng ganyan. Yun po. Tignan na natin. So behold, how good and how pleasant it is, for brethren to dwell together in unity. Ang sarap, di ba? Pag nagkakaisa tayo, lalo pag umaawit na maganda, malakas, ganda eh. Sarap pakinggan ng awit. Ano po na binabanggit doon? Kaya sabi niya, and let us consider one another in order to stir up love and good work. That's why we are here, para po, halukayan natin yung pag-ibig. Baka kulang yung pag-ibig mo eh. Di ba? Pag may narinig ka ng word of God, ako yata yun ha. Hindi. Mahal ako ni Brad, kaya ako narinig yun. Di ba? Dapat ganun ang pananaw natin. Pag meron ako, alam niyo si G. Loren, pag nag-break dito, kahit ibang break dito, pag meron na tatamad, mali ako dun ha. Totoo yun eh. Pag nag-break sila, meron ako nararamdaman na mali akong ginagawa eh. Bakit kaya? Kasi naisip ko, mahal ako ng Diyos. Ito na ang Panginoon, tuloy ko yung mali ko. Ito yung nararamdaman ko eh. Totoo po yun. Dapat ganun yung pakiramdam natin lahat. Ano po? Kaya inaasahin ko sila, mag-preach kayo, maganda rito. Diba? Tingnan na natin. Katulad ng preaching ni Aidan nung nakaraang hapon, ano po, tungkol about weaknesses. Ano po, sabi ko, nga, no, very nice kapaguran. Kuminsan kasi, nararamdaman ko yung pagod na ako. Pero sabi ko, dapat.
So, isang bagay na paalala sa ating lahat. Okay? So, not forsaking the assembly of ourselves together. Yan. No? As in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Hanggang dumating po. Anong araw darating? Ang pagbalik ng Panginoon. Yan. Yan po. Yan. Hindi na nakakabisita iba. Kapit-bahay mo na nga lang, yung kapatid eh. Wala na isang block lang, oh. Block 5 ako. Yung kapatid ko nasa block 7. Hindi na mabisita. Ano po? Magandang bagay ba? See? Pumilinan natin. No? Sa mga bagay. Wala na tayong panahon. Kasi nga, busy na tayo sa sarili natin. Ano po? Yung isang kapatid naman. Ito mo dito. Ganito ganyan. Ay, nako. Ang dami pang sasabihin pag binisita mo. So, dapat po, okay lang kahit ang sabihin nila. Huwag tayo mag-inawa. Magbisita tayo na magbisita, kapatid. Kung may time ka, ano po, puntahan mo lang. Ba, ito cellphone, ito. Gamitin mo dito. Message mo. Brad, di ka na nakikita namin na. Kamusta ka na? Ilang youth ang di nyo nakikita dito? Kayong mga kabataan na nandito. Ang dami, di ba? You are too busy. Wala, hindi naman ako papansinin yan. Yun ang iniisip mo eh. Hindi ka na papansinin mo. Pag isipin na hindi ka papansinin, mag-message ka na mag-message sa kanya. Ibalik sa mga kapulitan. Tandaan niyo po yun. Then, sabi niyo ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayo mga sinumpa. Sabi, sino yun? Sino yung mga pinapalayo ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Kayo mga sinumpa. Kapag ako'y nagugutom, hindi niyo ako kinakain. Ako'y nauwaw, hindi niyo ubigyan ng inumin. Ano po? See? Yun mga bagay na ganun. Wala akong damit, hindi niyo ako dinamitan. May sakit ako, hindi niyo ako dinalaw. Yung mga bagay na gano'n, nakulong ako, hindi ako dinalaw. Yung kakulungan dito, hindi po yung nakulong sa pagnanakaw, lagay natin. No? Ito yung nakulong dahil sa paggawa ng kabutihan, katulad nila Pablo. No? Po, katulad ng Panginoon Jesus. Hinulong siya, wala sa kasalanan. Okay? So yun po sinasabi dito, hindi yung nakulong dahil sa pagnanakaw, hindi yung sinasabi dito. No? May mga kapantay na nakulong sa kasalanan. Bisitahin natin sila. Ano po? Huwag na sila. So, yung mga bagay na gano'n. Okay? So, sabi ng Panginoon, Lord, kailan ba namin nakitang nagutom o nauwaw? O naging estranghero? O hubad? O may sakit? O nakulong? Kailan? Sabi ko nga sa inyo po the moment na ginawa mo yan, sa kapatid mo, ginawa mo na yung Panginoon. Yun ang maganda dito. Kaya, sabi ko kanina umaga, let us celebrate night. Celebrate natin yung buhay. Katulad kahapon, celebrate namin yung buhay ni nanay ko. Ito, 2018 siya namatay. No? Kapatid ko umuwi ulit. We celebrate the life of nanay, sabi doon. So, ganun din po. Let us celebrate our life. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay nalilihi sa katotohanan at siya ay pabaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Hindi po, hindi ba kayo naawa sa best friend nyo, kapitbahay nyo, pupunta ng impyerno? Maawa po tayo doon. No? Although may mga tao talagang ayaw makinig. Po, ayaw makinig ito. May mga kamag-anak ako, ayaw talaga makinig magbago, maging Kristiyano. Po, pero mga magagasalin yung mga yun. Dasal-dasal, sabi ko, kawawa naman, kahit ang dasal nila. Hindi maririnig na yun. Wala kang magagawa ayaw. Pero huwag tayo sumuko. Diba? Tayo sumuko. Katulad yun, siniset ko sa kanila itong mga link natin para sila makinig. Pure and undefiled religion before God and Father. Ang tunay na religion. Bibisita rito, bibisita doon. At pananatiling walang kasalanan hanggat maaari sa buhay ng bawat isa. Ayon sa Santiago, chapter 1, verse 27. Distributing to the need of the state, given to hospitality. Kaya meron na ginagawa mga feeding program. Ano po, hindi lang bata pinapakain natin. Kung minsan, may matanda ng punyusila, yung mga bagay, this coming December, yung ating alis dukot, bigay saya. Yung po, iniisip din namin yung mga senior citizen, mga bigyan kahit paano, katulungan natin, sa mga tinulong ninyo, mga nagbigay ng tulong. No? Maraming salamat sa inyo. Okay? So, isang bagay yan, no? Hindi ka nakakapunta. So, meron kang kakayahan tumulong. Katulad ng nakaraang Bible verse natin, di ba? May kakayahan ka tumulong, huwag mo nang ipagkait pa yan. Di ba? Yan yung binabanggit doon. Galatians 6:9, nabasa natin ito kanina, huwag kang panghinaan. Therefore, as we have opportunity, ayan. May opportunity ka, gumawa ka ng mabuti. Sa lahat. Di ba? Lalo-lalo na,
kay brother ganito, kay sister ganito. Lalo na po, di ba? Gawin natin lahat ng mga bagay na ganito. Okay, so many are too busy to help their fellow men. Yan, hindi na makatulong sa kapatid, kaibigan, ano po. Kaya lang may mga kapatid tayo, na kapag tinutulungan mo, no? Yun sa dito huwag masasaktan, ulitin ko. Mayroon pa yung mga, yung bang dahil sa kawalan ng salita ng Panginoon, ang iniisip niya puro material, puro ang mundo ang iniisip niya, so umaabuso sila. Meron po talagang ganoon. Pero unawain na lang natin sila. Wala tayong magagawa, ganun ang ugali. Tutulungan natin sila magbago kanilang pananaw. Na ang tingin nila sa iglesia ay tahanan ng Panginoon at ito ang iglesia na dapat akong tumulong. Hindi yung ano bang may tutulong sa akin na iglesia. Mali pong pananaw yun. Ang pananaw dapat natin lahat, ano ba ang maitutulong ko sa iglesia? Yan ang pananaw natin. Yan po, because the light is a giving light. So, which of these three building was neighbor? Diba? Magnanakaw. Sabi niya, he who showed mercy on him, then Jesus said to him, go and do like God. Gawin mo. Yung tumulong po sa kanya, o di gawin mo. See? Yun po ang magiging mabuti sa kanyang kapwa. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10, yung istorya po na yan. Okay? Napagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, yan na. Malinaw. Binigyan tayo ng halimbawa. Gawin ninyo, ginawa ko sa inyo. Sabi ng Panginoon. Gawin ninyo. Ano ba ginawa ng Diyos sa iyo ngayon? Ginising ka. Tama. O gisingin mo yung kapwa mo. Gisingin mo yung mga anak mo. Hindi tutulog. Nanay mo nang tutulog. Ay magbuhat. Gisingin mo. Ginising ka ng Panginoon eh. Diba? Sabi niya, ang alipin ay hindi dakila kahit sa kanyang Panginoon. Yang sinubuman ay dakila sa mga nagsubo sa kanya. This is the Bible verse regarding about humility po ang pagpapakumbaba ito. Okay? For this do you were called. No? Tinawag kayo dito. Dahil si Cristo ay nag-suffer para sa atin and leaving us an example. Ayan, binanggit ko na that you should follow His step. No? Katulad kanina Bible verse natin this morning, Psalm 16 verse 11, magiging maganda ang buhay mo. No? Take the path, yung daanan na ito, kasama si Cristo. Dito ay nakilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ano po? Yan. Dahil sa mga kapatid tulong-tulong. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipagkait ang kanyang awa. Hindi niya pumabuti. Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? See, wala ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Pagdinin niyo mabuti. Proverbs chapter 3, verse 26-7. Yung nakaraang Bible verse natin, di ba? Do not withhold. Sabi ng Biblia. Kung meron kang kakayahan, itulong mo na ito. Sinabi na ni Juan sa 1 John chapter 3, verse 16-19. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Yun ang hilaman. That's the problem. This is the problem. Puro salita tayo salita, kulang sa gawa. Dahil itong problema, diba? Kulang tayo sa gawa kundi nagawa ng katotohanan. Ayan. Too busy for God. They're too busy to go to heaven. Kapatid, sa umagang ito, busy ka pa ba? Para hindi sundin ng Panginoon? Mga kaibigan natin, are you still busy para hindi sundin ng Panginoon? Tanggapin ang kanyang salita. Tanggapin ng Panginoon. Magugat ng kasalanan. Ang bautismo. Dito niyo po. Kaya po, sa umaga ito, question. Busy pa ba tayo? Kaya natin manalangin.